Ano po kayo, may hiwalay sa asawa o ano? Walay na po, matagal na. Ako hiwalay na rin po sa asawa, kaso nga lang, maraming anak. Kayo po, ilan ang anak nyo? Hmm? Ilan po ang anak nyo? Dapat. 4? Lamang lang pala ako ng isa sa iyo. Kasi sa akin 5 eh. Pero isa lang ang nasa akin. Bakit? Nasa ama. Oo. Sa akin naman, nasa akin lahat. Bunsot lang nasa akin. Pero kung magunta sila dito, malalaki na sila eh. Sa akin naman po kasi nasa akin lahat. Kinuha ko lahat sa nanay nila. Pumayag naman kasi may maayos naman kami pag-uusap eh. Ako kasi, may wala naman akong pinakasalan, pero may naging unang live-in partner ako. Kasi nagkaanak kami ng 3, nagkahiwalay. After po nung magkahiwalay, nagkaroon ulit ako ng pangalawang live-in partner. Kaso nga lang yung una kong pamilya, kaya nagkaroon ng problema ng gano'n kasi kaya nga nagkahiwalay dahil nga yung pangalawa ko, sinasaktan yung mga anak ko sa una. Yung kasi ang mahirap sa ating mga single mom, single dad. Kasi siyempre, pag anak na ang usapan, iba na eh. May anak din po ba yun sa una yung babae, sir? Mayroon din. Pero sa akin, DJ, lumaki na lahat eh. Actually, nasa ano na ngayon eh. Itinuring akong tunay na ama, nasa Dubai ngayon, nagtuturo. Licensed teacher pa rin sa Pilipinas kasi kaso nga lang siyempre during that time na nagsasama po kayo, may mga anak po siya at saka anak mo, magsasama din po ba? Yes po. Okay. So ang nangyayari, siguro nag-aaway yung anak mo at saka anak niya, pinagtanggol yung mga anak, sinasaktan yung anak mo. Parang ganun. Parang ganun na nga po. Mahirap Okay. sitwasyon na ganyan eh. Ako naman po kasi pinilit kong ipunin lahat yung mga anak ko kasi alam ko naman na alam ko sa sarili ko na hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko na responsable akong ama. Kaya inipon ko sila lahat, pero yung pala ang magiging siyempre ang asawa po kasi pwedeng palitan kahit ilan eh. Yun po kasi ang ko eh. Pero yung anak hindi mo kayang palitan yan. Ganun po ako eh. Saka never naman po ako na kahit kaibigan lang, kahit na manligaw man ako, lagi kong sinasabi, ayaw ko nung kasinungalingan eh. Yung umpisa pala ng pag-uusap natin, nagsisinungaling na ako. Ayaw ko po sa lahat ng ganun. Gusto ko kung ano yung ako, hanggang sa katapusan, ako pa rin po yun. Ayaw ko na sinungaling sa lahat. I love you. Ikaw ma'am, nasa bahay na lang o nagtatrabaho pa rin? Dito sa bahay. Bahay lang. Ako naman nasa BIP ako. Isa sa pinakamataas na politiko noong araw natin. Pero ngayon naka-assign na ako sa anak. Natalo na po ba? Yung tatay? Hindi naman DJ kasi hindi na siya tumakbo eh. Kilala mo sigurado, I'm sure kilala mo ito 101%. Pero yung nanay, ay anak na lang sa nanay, sa anak na lang po kayo nagbo-bodyguard. Sa anak na lang po ako. Oo. Ano po yan, dating kilala niyo po yan kasi yan eh. Ilonggo po kayo, di ba? Senador. Dati pong BP. Dating BP. Yes po. Ay ganon. Dating BP tapos hindi naging senador. Dati senador, dating DFA secretary. Alam mo na yan, Kus. Okay, sige. Ngayon na sa anak na ako. Mahirap na masarap ang trabaho kasi masarap dahil pero mahirap rin kasi siyempre minsan wala nang time sa pamilya. Pero pinaliliwanag ko naman po yun sa mga anak ko kasi
ganun nga yung uri ng trabaho ko. Siguro kung magkakaroon ulit ng asawa, baka doon na naman ulit magtampo yung magiging asawa ko kung sakali. Kasi walang time. Minsan walang time. Alam mo naman yung trabaho ng ganitong uri ng trabaho. Mahirap. Mahirap na masarap. Malalaki na po yung mga anak mo, sir. Actually ma'am, yung bunso ko 12 years old eh. Ako mag-15 sa September yung anak. Bunso. 12. Tapos yung panganay ko naman po kasi, yung talagang anak ko na panganay nasa Uman, pangalawang babae nasa Uman din. Maliit pa yung bunso mo. Malalaki na yung iba. Yung una po sa tatlo, malalaki na. Yung bunso ko po sa una, 20 years old. Magto-21 ngayong June. Tapos nagkaroon ng pangalawa, yun yung grade 9 at saka grade 8. Grade 7 pala. Grade 10 na yung bunso ko eh. Itong pasukan. Grade 10. Diyan din po sa Cavite siya. Dito. Ako naman po kasi kainta. Pagagaling ko lang dyan sa Antipolo nung isang araw. Maganda po ang simbahan sa Antipolo eh. Sa bayan. Pato nga ng paglinggo, maraming tao. Nagra-rides po ako dyan. Madalas ako mag-rides paglinggo. Pag sinisipag, minsan sumasama sa grupo. Kasi every Sunday po kasi day off ko eh. Minsan Saturday, Sunday day off ko po. Pagka walang lakad si boss, kaya niyan mag-Europe si boss. May 31 hanggang June 16, malaya. Anytime pwede mag-rides eh. Smile ka naman, ma'am. Parang may bigat na dala-dala. May kumain ka na po ba, ma'am? Tapos na po. Tapos na. Siguro medyo hard yung tanghalian ni ma'am kaya ganun. Oo. Kanin. Naparami din siguro. Siguro parami. Anong height ang ma'am? Anong height niyo po? 5'7". Wow! Bakit? Mababa lang po ako eh. Mababa ka lang. Okay lang yun. 5'3 lang po ako. 5'3 ka lang. Yes po. 5'3. Pangkad nyo pala. Tapos babae pa, iba pa yung nun eh. Parang kumbaga sa sabi nga nila madaya daw yung yung height ng babae eh. Kumbaga sa kapag kahit na 5 flat eh. Pag tiningnan mo mataas pa rin eh. Plus 3 inches daw sabi nila. Ganun ba yung DJ? Pwede kung mag 5'7" si ma'am, mga 5'10" na tingnan yun. Patay tayo dyan. Hindi naman mamatay, sir. Matangkad lang naman. Sorry. Ganun pala yun. Okay lang ma'am na makipagkaibigan? Okay lang po. Baka mamaya may magagalit sa akin. Nakita ko na lang may humahabol na sa akin eh. Wala. Sa pangit kong to, walang hahabol. walang nilalang si Lord na walang na pangit. Lahat po yun maganda, lahat po maganda. Yun po ang lagi niyong tatandaan. Walang pangit, walang gwapo, walang maganda. Lahat pantay-pantay po tayo pag sa paningin ni Lord lagi. Relax na relax ma'am, walang pasok, nasa bahay lang. Samantalang ako mamaya, alas 4 may sundo pa. Last week pa ako nala-line up kaso hindi ako kasi lagi nasa biyahe. Ako po, kahapon lang nagpa-line nung isang araw nag-chat ako through Viber. Ang bilis eh. Ang tanong nga po kagad sa akin kung
Ilaline up ako kaagad eh. Kanina po na, nung pagkatapos kong mamalansya, opo. Kanina nagpa-line up ako. Ang bilis ang bilis ng reply. Sabi ko, okay, sige. Baka para dumami yung magiging kaibigan ko, hindi lang yun. Baka malay mo, dito ako makakita ng forever. Kung may forever. Kung wala, okay lang. Focus ka lang sa mga anak. Oo. Importante mga anak. Ganon talaga eh. Ganon talaga eh. Kung talaga walang forever, wala na. Tanggapin na lang ang katotohanan. Bakit po? Focus na lang sa mga anak. Na-try nyo po na po bang magka-girlfriend, sir, o ligaw? Nanligaw na rin po kayo bukod doon sa una't pangalawa mo na nakasama? Nag-try na ako, sir. Maraming try. Aha. Pero po, error eh. Oo. Naging Marami. naging kayo pero hindi tumagal, parang ganyan. Opo. Saka yung LDR. Okay. LDR po kasi. Siyempre, alam mo naman ang LDR. Siyempre, ano yan eh, parang yung mag-asawa na nag-abroad, kung hindi nagloko si lalaki, si babae. Hindi nakita yung ano rin naman, pero madalas po kasi walang tumatama eh. Lumapit ka nga sa camera, ma'am. Hawakan niyo po yung cellphone. Mas ladong malayo. Blurred ka, ma'am. Oo. Gayahin niyo si Sir, oh. Ang ganda-ganda ni ma'am, oh. Yun, para lumiwanag. Kasi hindi klaro ang busis kapag magmalayo. Ma'am, okay lang ma'am, mamaya pagka halimbawa natapos yung oras, okay lang na hingi ako ng info ninyo. Kaunti lang. Kung okay. Okay lang po. Okay, salamat po. Sana hindi dito matapos yung pag-uusap natin. Sana may marami pa at sana tanggapin niyo yung yung pakikipagkaibigan po. Unang-una po sa lahat ng sa pagkakataon, never po ako ng bastos ng babae. Kasi may mga anak po akong babae. Karamihan po ng anak ko kasi babae. Kaya ayaw ko po na nambabastos ng babae. Pinakayo ko sa lahat. Ikaw po, ma'am. Ma'am, ano po kayo, ma'am? Hiwalay sa asawa? Hiwalay ka na rin. Ilang taon na po kayong hiwalay? Matagal na po eh. 7 years? Nakamove on na? Nakamove on ka na? Nakamove on ka na po ba? Okay. Naka-boyfriend ka na, ma'am, sa 7 years? Dati po, meron. Meron naman. Sa mga nagsinungaling eh. Oo. Go ahead. Tanong pa po kayo, ma'am. Sorry? Mayayain kasi si ma'am hindi nagsasalita eh. Masakit siguro tiyan? Hindi ko kasi makita eh. Siguro inaantok pa to, ma'am. Inaantok. Gano'n naman daw talaga pagka medyo bagong kain eh. After kumain, mga ilang minutes, inaantok na eh. Ang madali eh. Nagluto pa ako. Siguro magaling to sila magluto. Ay, Diyo. Ilang minutes ka pumusap dito? Tanong po kayo, ma'am. Wala na ho kayong tatanong. Nagmamadali po kayo. Tinatanong mo na yung oras eh. Dito naiya kasi ako eh. Kanino? Maraming tao. Ha? Huwag kayong mahiya. Nagpa-line up kayo dito. Alam nyo may nanonood, di ba? Alam nyo maraming tayong viewers. Kung alanganin kayo, wag na kayong magpa-line up. Kasi kung nahihiya kayo, nahihiya ka, wala kayo tatanong. Kung naka-live kasi alam mo may nanonood, wag na muna. No? Kasi ibabash din kayo. Kung hindi ka magsasalita, ibabash ka rin. Kung madaldal ka sobra, ibabash ka rin. No? Kaya nga eh, hindi mo alam kung saan ka lugar eh. Magsalita ka na lang.
salitaan na lang, bahala na basher. Oo, ah. Huwag mong intindihin yung basher, pampadami ng ano yun eh, ng views yun eh. Ngayon, ma'am, anong hanap nyo sa isang lalaki? Mabait, syempre. Tapos? Saka, tanggap yung mga bata, mga anak ko. Number 1 po yun. Kasi kapag gusto mo yung isang babae, dapat gusto mo rin yung mga anak na gano'n. Ako, ganito din naman po ako eh. Kasi, naranasan ko na. Ayaw ko nang maulit pa eh. Kung sakaling parating yung oras na may tatanggap sa akin, may darating na tamang tao, sana tanggapin yung mga anak ko. Kasi yung mga bata po kasi normal yung sinasabi nila, makulit yung anak mo eh. Ganito ganyan eh. Normal po yun eh. Naging bata din po tayo minsan eh. Kaya siyempre alam din naman natin kung paano maging bata. Siyempre, di ba? Ako ganun din kung kung sino yung darating. Bukas o sa mga susunod na araw, kung may makikilala na mga bata ang pinaka-priority. Kasi asawa po, sabi ko kanina, asawa, kayang palitan kahit ilan eh. Pero yung mga bata, hindi po. Yun po ang pinaka-number 1 na ko sa kung sakaling may darating. Siguro ma'am, malapit lang naman yung Cavite, Cavite to Pasig. Siguro minsan kapag ligaw ka bandang mga banda rito sa may mga bandang Ortigas, chat mo ako para makita kita ng personal. Kung sakali lang. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako bastos na tao para pagdating sa mga ganung bagay. Okay po. Kasi bihira naman ako pumunta dyan. Pagka nagpupunta lang ako ng Antipolo, may kapatid kasi ako doon. Cavite to Antipolo, commute ka lang? Opo. Medyo, malayo, matyaga ka no? Bus. Sakay ka na, bababa ka ng Mega Mall. Pitex po. Pitex, tapos Pitex to Mega Mall, ganon. Pabaw lang. Ayaw ko lang dyan sa Cavite, yung sobrang traffic eh. Grabe nga ang traffic dyan. Lalo na dyan sa Akinaldohay, traffic. Kailan kayo last na pumunta ng Antipolo, ma'am? Kailan kayo last na pumunta ng Antipolo? Yung isang araw. Sa simbahan dito. Hindi po sa, sa Masinag, Mayamot. Sa Mayamot. Kogyo. Opo. Yung way nun, papuntang Kogyo. Kogyo. Pero yung mga anak mo, ma'am, na yung mga malalaki, minsan pupunta rin dyan sa'yo o nandyan din sa malapit sa'yo? Pumupunta po dito palagi. Palagi. Pagka nag-birthday sila, dito sila pumupunta. Pinagluluto ko. Pero yung ex mo, may komunikasyon pa naman kayo kahit paano para sa mga bata? As in, wala na? Wala po. Pagka nag-video call kami ng anak ko, minsan sumisilip siya sa camera. At kayo noon? Nangyayari po. Kasi baka mamaya yung ipinalit niya, mas mababa sa inyo kasi kayo 5'7", baka ipinalit niya 4'11" eh. Parang wala naman siyang wala naman daw siyang kasama. Pero naalala ko, kasal po pala kayo dati, hindi? Sa kasal po. Aksan. Pero okay naman, okay na naman na kami. Hindi na rin naman. Okay na po yung gano'n. Ako naman, yung ex ko, yung pinakauna, nandito ngayon. Nasa Cainta din. Malapit lang sa bahay, walking distance lang eh. Pero wala na. Kasi may asawa na rin siyang foreigner eh. Hanggang doon lang kita-kita lang nag-uusap tungkol sa mga bata, kahit na malalaki na yung mga bata. Nung dumating nga last month, ako pa nagsundo sa airport eh. Pero hanggang doon na lang. Never natin pag kasi siyempre, pas is pas eh.
Tapos na yun. Ganun lang naman. Bali, kailan kayo last umuwi ng ano ma'am, ng Agosto? Cagayan. Hindi po, Cagayan Valley. Kaya, Cagayan Valley. Cagayan Valley ba? Ilocano? Ilocana? Opo. Ilocana? Akala ko CDO, sorry. Lupan. Ilocana. Marunong mag-itawis, marunong mag-ibanag. Nakarating na ako diyan sa sa Cagayan eh. Mga maraming diyan, 'di ba? Mga pinya. Pinya. Sa amin wala naman. Palay. Cagayan. Palay. Tabako. Wala nang tabako doon. Binabanag. Bihira na po ang tabako. Malayo kayo sa Saan po? Badok, Ilocos yun eh. Badok, Ilocos Norte. Sur ba yun, Norte? Iba po yung way nun. Ang Cagayan, saan ang way nun dito sa Santa Fe? Santa Fe po, dire-dire pa Isabela. Ganun. Papuntang, Jadi. Sa Jadi. Santa Fe, Jadi, di ba? Tapos Ilagan. Ilagan. Okay. Alam ko na. Kawayan. Kawayan. Kasi nadaan ako minsan diyan eh. Nahuli ako nung time na nagtubos ako ng lisensya ko sa Gataran. Nahuli ako minsan diyan eh. Nagtubos ako ng lisensya ko kasi pag nahuli ka dito sa may Ilagan, ang tubusan ng lisensya diyan sa Gataran. Doon sa may simbahan mismo ng Gataran, sa proper mismo ng Gataran. Doon ang LTO office eh. Medyo familiar pa ako dyan sa lugar ng Norte. Ngayon po ma'am, ang hanap nyo ho sa isang lalaki, mabait, kasal po ba? Yung kaya ka pa kasalan o okay lang ho kahit na kasal na? Wait lang mo, basta walang sabit. Ganun. Oo. Yung may trabaho. Kayo po ma'am sa bahay niyo, anong pinagkakabalahan nyo? Nagluluto po ako dito. Nagluluto sa? At pupunta po ako sa Antipolo, doon po ako talaga nagtatrabaho. Nagtatrabaho kayo sa Antipolo, na umuwi lang kayo dyan sa bahay ninyo? Opo, sa bakery. Sa bakery? Sa Antipolo? Mga dayo nga, makalibre man lang ng pandesal. Hindi sila nagtitinda ng pandesal eh. Yung putok ma'am, Yun, masarap yung putok. Putok, tsaka madami naman mga tinapay doon. Wala lang silang pandesal. hindi sila nagluluto ng pang-umaga. Puro pang merienda lang. Opo. Pero okay lang ma'am ha. Medyo matangkad po kayo sobra kay sir. Okay lang ho sa inyo. Sa height, wala namang problema. Baka naghahanap po kayo ng 6-footer na lalaki. Hindi naman. May mga babae kasi mahilig sa sa matatangkad talaga eh. Pag matangkad ka kasi, parang pero hindi naman siguro masyadong, baka madaya lang tignan. Pero 5'7". matangkad talaga ako eh. 5'7" ka eh. Plus 3 inches. Oo. Kasi medyo slim ka. Plus 3 inches yun. Hindi mga mga 5'10" ah. Yung bunso kong anak, mas matangkad pa sa akin. Babae. Mas bagay hindi pa naman ninyo masabi kung papasa ang isa't isa. Dapat magkita man lang muna kayo sa personal, no? Oo. Habang Kung nagkita sa personal, baka pagkagustuhan, baka hindi natin alam. tinapay, soft drinks muna doon, sir, sa Antipolo. Ay, pwede DJ kasi madali lang sa akin yan eh. Galing sa bahay ko, lang yan eh. 30, wala pang, siguro mga 20 minutes lang. Basta hindi lang linggo. Kung wag linggo talaga, masikip.
Kailan po kayo babalik ng Antipolo, ma'am? Ano pa po ako, ano ko muna yung anak ko sa pasukan. Pagong ulit. Pasok ka na Wala pala. kasi siyang kasama dito, kami lang dalawa. Paano po Iba, yun? Pag nasa Antipolo ka na, sino yung kasama? pagbakasyon, umuwi po ako dito. Hindi, ibig sabihin kung nasa bakery ka, pag gabi, araw at gabi na naandun ka sa Antipolo, sino kasama nung bata? Doon din po siya. Pagpasukan lang siya nandito. Hindi, kaya nga ibig sabihin kapag gano'n may pasok na, siya lang mag-isa dyan? Oo nga, ma'am. Kung may school siya, tapos Kaya. siya nagtatrabaho, sinong kasama niya habang nag-aaral? Kasi hindi naman po pwedeng araw-araw uwi po kayo galing Antipolo, pupunta dyan sa Cavite. Naiiwan po siya dito. Oh, sino kasama? Malaki na po siya. Pwede na. Kasi naman masama kami dalaga dito. Walang kikitain. Sino po yung kasama niya, ma'am? Wala po. Nakalak lang yung bahay para... Oh, ilang taon na po ba yun? malaki na po, grade 10 na siya sa pasukan. Sus. Pero medyo medyo mahirap yung, hindi ko naman sa pangingialam, medyo mahirap yung gano'n. Ganyang edad kasi medyo Hindi pa kumbaga sa hindi pa kumpleto talaga totally yung nung curious sila sa lahat ng bagay. Lalo pagdating sa pagnobya-nobya, barkada, ganyang edad, no? Hindi naman po ba ganun yung anak ko, lagi lang sa bahay. Di very good, no? Hindi siya dadala. Huwag lang sana mahikayat ng barkada o classmate. Mga ganyan kasi pag-uwian, di ba? Honors nga po siya kahit wala ka po. Maganda pala dito kay Ma'am DJ, yung magnegosyo na lang sa magnegosyo sa harap ng bahay niya para at least Kasi ang layo, Antipolo. malayo talaga. Pinatapos ko nga lang po yung dito yung grade 10 yan. Tapos na-transfer na kami ng Antipolo. Oo. Kasi mahirap yung mag-transfer pa siya, grade 10 na kasi. Sino po yung tinitirahan nyo dyan sa ma'am, Cavite? Bahay ko po. Sino po yung titira ho dyan kung sakaling doon na po kayo sa Antipolo? Uuwi-uwi na lang dito, magbabayad ng bills. Ay, babayad ng bills. Wala namang gumagamit. Meron po yung internet, palagi po yun, monthly. Tsaka yung tubig po, kahit hindi ka gumagamit, na may minimum po. Dyan na lang kaya sa sa Cavite. Wala po kayong pwede pasukan dyan? Gusto ko po dito ng mga lutong ulam, gano'n. Pero saka na lang po. Mas okay ho yan dyan, bahay mo talaga. Dyan ka na lang magbi-business. Nakatutok pa sa bata. Kaya hindi ko po iwan. Ako kasi yung 21 years old ko na bata at saka yung yung tatlo pag naiiwan sa bahay, oras ng tanghalian, almusal, lagi ako nakamonitor kung nag-almusal na kasi minsan kahit may almusal, na mas nauuna nila yung cellphone Kasi cellphone kaysa doon sa pagkain nila. Kanina nga kung hindi ako tumawag, nakalimutan ko Kung hindi ako tumawag, 1:05 na, hindi pa sila nananghalian. Diba? Mahirap. Kailangan, kumbaga sa pako, pukpukin mo muna bago, lumubog 21 na yun. Saka yung, 12, but 30 pa. Babantayan pa talaga. Kailangan pa talagang Samantalang bago ko palis may lutong ulam. May sasalang nila. Kasi yung sinaing kasi sa init ng panahon, madalas napapanis pagka umaga pala, sinaing mo na lalo pag inaabot ng hapon. Kailangan bago ko umuwi, pag may mga lunch, pag may dinner naman si boss, uwi ako ng mga 9 or 10. Kailangan bago ka umuwi, tatawagan mo, mga 7, tatawagan mo na, monitor mo, magsaing na. Kapag saing naman, pero ibig sabihin yung mga lutong ulam, hindi na rin Kaya kailangan, bago ako umalis, nakaprepare na yun. Kahit yung 21 years old, sir? 21 na.
21 po, yung lalaki, yung bunso ko po sa una, 21. Oo. Kahit yung 21 years old, hindi pa walang Ito na rin. Medyo, ano po, DJ, kasi medyo na-spoiled eh. Spoiled. O, kaya lalaki yon. Tatlon. Yung anak ko naman, marunong-runong nila. Talo pa nga nung 14 years old ko eh, kasi yung 14 ko, talagang tinuturuan ko na magluto ng ulam eh. Makikita mo yan ma'am pagka sa ano mo yung FB ko, pag na-stop mo yung mga nagluluto na bata, nagluluto ng ulam na tinuturuan ko yun, yung mga anak ko yun. Makikita mo. Nakapost yun eh, sa FB ko. Hindi nakalak yung profile mo. Hindi naman po ako naglala kasi wala naman ako tinatago eh. Hindi naman po pangitago yung nakalak din. Hindi po, awan ko lang po, sorry doon sa ano, kasi ako kasi never naman ako nagla kasi wala naman akong dapat katakutan, wala naman akong dapat pagtaguan. Marami kasing naglalak. Ako din nakalak. Nakalak. Pwede naman i-unlock yung kung gusto. Ako po kasi never ko mong ginawa sa FB account ko yun. Kasi katuwiran ko, wala naman ako tinataguan tao eh. Wala naman akong dapat nakatakutan na tao para ganun, diba? Kaya hindi ko na... Sorry? Kaya walang pumasok. Pumasok na. Minsan kasi may mga nag-ano. Kung ano-ano lang. Marami po talaga. Marami talagang mga nagpe-friend request tapos mamaya nanghihingi na ng GCash number. May settings naman yan kung sino yung Sabi naman. Kahit nga yung profile ko public naman eh, walang makasend sa akin ng message eh. Nasa sayo naman yan oh, kung may sino yung magsisend sa'yo ng message. Pati friend request, kung may mag-friend request sa'yo, wala. Meron yung mga nag-friend request na ano ko lang. May settings naman yung common friends o friends of friends, ganun siya. Accept eh. Halimbawa, ma'am, halimbawa, DJ, natapos itong ano na to, pag naka-off cam na, pwede ko siyang tanungin ng personal info niya. Nasa kanya po yan, sir. No? Tuloy-tuloy po kasi yung pag-usap ninyo. Okay po, salamat. Kung ibibigay ho niya, ayun. Okay po, salamat po. Kasi hindi na po kayo live, no? Bahala na ho kayo kung anong gusto niyo pag-usapan, horror man yan o comedy. Ano po, off cam ko na kung kayong dalawa, ha, ma'am? Okay lang po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Si sir may pagka-comedy, si ma'am may pagka-drama eh. Seryoso eh.